Mayong hapon sa atong tanan. Kumusta po? At ito pong atin online prayer meeting. At ang title po ng ating nito is Cast Your Burden Upon Him. So, nagpapasalamat po tayo that we have this fellowship. At sana po sama-sama tayong mag-pray at makinig ng salita ng Diyos.
Okay, so standby po tayo at samahan nyo ako ng siguro mga 45 minutes or ano na, depende sa ating ano na, sa ating message, and then mag-pray po tayo. So kung mayroon po kayong mga prayer request, pwede nyo na po ipasa dito para maprehan natin mamaya po. Okay? Magandang hapon po sa kay Pastor Sorry GR diyan po sa Bethel Baptist Church sa Valladolid. Maying hapon sa imo dira, Pastor. Ang dalang parang pong music ay puro Bisaya po yun, no? Mga sariling composition po dito sa Mindanao. At maganda po ang mga mensahe po ng awiting ito. So saan ka mang sulok ng mundo, at ito po ang inyong online prayer meeting. At dito po sa Northside Baptist Church, ito po yung kaibigan nyo, si Pastor Chespa. At samahan nyo po ako ng mga ilang minuto para mapag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Ang ating pong message this morning, this afternoon, nasanay kasi ako sa morning devotion, kaya morning ba rin, is a prayer in unity. Last Wednesday, we talk about prayer in passion. Ngayon po, in unity. So, thank you so much sa itong mga series po natin at yung mga author ni po nito. No, hindi po to sarili na akin. So may mga dinadagdag lang, but salamat din po na mayroon po tayong ganon. Okay? So pag mayroon po kayong mga kindly send your greetings para ma-announce po natin. Okay? So stay tuned po. Wakunimo biyahe, wakunimo pasabi, wakunimo purihin. Oh, Jesus, wakunimo purihin.
Magandang hapon po sa inyong lahat muli. At dyan po sa kay Pastor Edel Singson. Pastor, magandang hapon po sa iyo. Yung kape pala, hindi mo pala naipadala sa akin yung kape. Nakalimutan mo ata, no? Sige, padala mo yan dito, Pastor. And also to Brother Ricardo Poblador. Diyan po sa sa Mangagoy Fundamental Baptist Church, bayong hapon gyud sa inyong tanan. Kumusta mo dira sa Mangagoy? Daghan ang seafoods dira, no? Maadtuon na mo na din na. Og nagapasalamat kita sa Ginoo nga we have this privilege nga makapag-aral ng salita ng Panginoon and to kagawad Lina Pang-Utlyunin dijay Sudipan La Union. Kumusta kayo dijay kagawad? Good afternoon po. At sa mga kapatiran din po dyan sa Harvest Baptist Church sa Baknotan, magandang hapon po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po tayo. Kung mayroon kayo pong baka meron po kayo mga prayer request, kindly i-comment nyo lang yun po para pagprihan po natin mamaya. Okay? Pagkatapos ng ating meditation. And I hope and pray na ang Panginoon po ay nakikinig sa atin. So, I hope and pray that mag-unite po tayo. Ang ating pong, sabi ko nga kanina, ang ating ang theme po natin, ang message natin this afternoon is prayer in unity. Okay? So sa nakaraang Wednesday, we talk about prayer in passion. Ngayon po in unity. Tingnan natin, ano bang sinasabi ng Bible regarding prayer na dapat po mag-isa po tayo. Okay? So before we go on po, pray muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito that you give us the privilege and access na makapagpatuloy po kami ng aming live streaming. Lord, sana po hindi po mag-fluctuate ang signal ng internet. At we pray, Lord, na makapagpatuloy po kami ng aming fellowship, meditation, prayer time namin, Panginoon, at pagpapasalamat sa kabutihan po na binigay mo po sa amin. So, Lord, thank you so much for this afternoon, and thank you so much, Lord, for the love. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang ating pong nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan niya po ako ng isang tawag nito, isang blessing for today. May natanggap po akong blessing for today, at ito po ay isang gadget na binigay ng isang kaibigan, at nagpapasalamat din ako sa kanila na magamit po ito sa church. So, salamat sa bagong wireless na microphone. May dalawa siyang handheld, at saka mayroon din po siyang lapel, at pwede talaga siya magamit, no, sa kung magbalik na ang simba. So, ito po yung blessing na natanggap ko sa pandemic na ito. Actually, marami akong natanggap. So, ang ating pong pagtuunan ng pansin, ang ating pong is about this topic. Okay? Prayer in unity. Yan pong ating topic sa hapong ito. At sana samahan niyo ako at pag-aralan po natin itong mga sinulat ng Bible regarding po sa prayer. So prayer in unity. Okay, tuloy-tuloy na po tayo, ha. And then after nito po, punta tayo sa ating prayer time. Okay, so when we talk about prayer, prayer in unity, it means pondering, it means preaching. Okay? United in,
pondering, and preaching. So united prayer needed especially during tough times. Dapat magbuklod-buklod po tayo. Dapat mag-isa po tayo. Tama ba yung Tagalog ko? Buklod-buklod sa word na unity. Dapat mag-isa tayo. Yun ang pinaka doon. Dapat sa pagdasal natin, sa ating mga prayer, dapat po na united tayo. Ang term pa nga nagagamit lang, kapit bisig daw, talagang maghawakan ng kamay. So, not only that united prayer needed, especially during the tough times, but let's unite ourselves in prayer. Dapat mag-isa po tayo niyan. And then, united prayer, why we need to unite? Because united prayer moves God's hand. Okay? Talagang kikilos pag ang kanyang mga anak mayroong panampalataya at nag-iisa sa pagdasal, sa panalangin, gumagalaw po ang kamay ng Panginoon. Okay? So ang ating pong verse na makita na ang mga bagay na dapat natin tignan dito ay may tatlong elements, no, regarding about prayer. Based ito po sa eksperyensya ng mga believers noon at even the Lord Jesus Christ, no? At may mga example tayo dito na makita, tatlong example when we talk about prayer in unity. Okay? So, una, Jesus united with others. Si Christ mismo, siya ang nagbigay ng example when we talk about unity in prayer. Ang verse natin, ito pong makita dito, at ito po ang nangyari sa Hermon. Sa Hermon po. At makita ito sa Luke chapter 9, verses 28 and 29. Ano pong sabi dyan? About 8 days later, Jesus took Peter, John, and James up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was transformed, and his clothes became dazzling white. So, ang unang example na makita natin dito, that Jesus united with others. So, sabi sa verse dito sa Book of Luke, sa ikawalo na araw, in-invite ni Jesus Christ si Pedro, si Juan, at saka si Santiago. Hindi po para mamasyal, but to pray. They went to the mountain and then they pray. At habang nagpre-pray po ang Panginoong Jesucristo, makikita po natin dito that there's something happen, no? Sa kanyang appearance, 'di ba? So, with Peter, James, and John. So while Jesus was praying, Jesus was changed. So he prayed for the ministry. He prayed for the revelation of the kingdom sa tatlo. So, isang bagay po ito na makita natin, that praying with others, it moves the hand of God. Okay. At ang pangalawa, hindi lamang po sa Hebron, but also in Gethsemane. Sabi sa Matthew 26, verses 36 and 38, sabi po dyan, then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane. And he said, sit here while I go over there to pray. So, ganun pa rin, he took Peter, Zebedee, two sons, si James saka si John, and he became anguished and distressed. At ano nangyari po? So, in verse 38, sabi po dyan, he told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. So when Jesus was praying, may mga bagay ang nangyari, no? Kanina doon sa Hebron, and then ito po sa Gethsemane naman. Kasama pa rin ang tatlong disipulo. So habang nagpe-praise ang Panginoong Jesucristo, sinabihan niya yung tatlo na, stay here, dito lang muna kayo, magbantay kayo,
Oh, keep watch with me. So while the three, again, praying for endurance and triumph overcoming trial, so we need to pray with others. Especially during the rough times sa buhay natin. Di ba maganda na tayo mga anak ng Diyos, dapat mag-isa tayo po sa pag-pray. We should be united. Okay? And then, ang sunod po dyan ay una sa Hebron, and then, what we call that, sa Gethsemane. And then, not only that Jesus united with others, but secondly, church united in prayer. So, hindi lamang po na ang Panginoong Jesucristo ay grupo siya o nakikighalubilo siya sa mga disipulo to pray, but also the church has a unity to pray. Tingnan po natin. Ang una po dyan ay ang nangyari po doon sa upper room. Okay. Sabi ng Acts chapter 1, verses 13 and 14, it says, so when they arrived, they went to the upstairs room, or yung upper room, of the house where they were staying. Where they staying? Here are names of those who were present. Si Peter, si John, si James, si Andrew, si Philip, si Thomas, Bartholomew, si Matthew, James, who is the son of Alphaeus, Simon the Zealot, and then Judas, the son of James. And then, sabi ng verse 14, they all met together and were constantly united in prayer, along with Mary, the mother of Jesus, and several of the women and the brothers of Jesus. So, not only that Jesus Christ nag-pray siya with others, but also the church is also united when they prayed. So, tingnan mo natin ito all, they continued with one accord in prayer and supplication. Yun po ang nangyayari dyan. So, they continued in prayer. So, actually, kung tingnan mo ang mga verses, hindi na kailangan natin nga i-explain di ba? Because makita natin diyan that why it is that unity in prayer is very important, especially during the tough or the rough times of our lives. Huwag tayong mahiya na makipag-pray po tayo, mag-invite tayo to someone na mag-pray. At ang simbahan din po. So, yan po ang nangyari doon sa upper room. And then, ang sunod po na makita natin dito as a group. Sabi ng Acts chapter 4, verses 23 and 24, as soon as they were freed, Peter and John returned to other believers and told them what the leading priests and elders had said. Verse 24, when they heard the report, all the believers lifted their voices together in prayer to God. O sovereign Lord, Creator of heaven and earth, the sea and everything in them. So tingnan mo ganun ka-strong ang mga believers noong unang panahon. Ang simbahan talagang hindi sila tinatamad sa pag-pray bilang isang simbahan. So after Peter's and John na release sila sa sa prisuhan, they lifted their voices to God, the Creator, so we can pray aloud or silent. Maririnig po yan ng Diyos. Pinakawala na po si Peter saka si John. And when the believers knows na malaman nila na pinakawala na, anong nangyari? The churches or the church lifted their voice sa Panginoon. So all the believers, ang word dito, all the believers lifted their voices together in prayer to God. At ano sabi nila? O sovereign Lord, Creator of heaven and earth, the sea and everything in them. And not only that the church pray united, but secondly, in Mary's house.
Sa bahay naman ni Mary, anong nangyari? At makita po natin dito that may mga bagay tayong makita dito when they prayed. Okay? Una, prayer for Peter's release. Okay? Prayer for Peter's release, they prayed unitedly. Okay? They prayed unitedly. Mayroon silang hinihingi sa Diyos na sana mapakawalan ng mga sundalong Roma si Pedro. Anong sabi ng verse? Basahin natin. In Acts chapter 12, verse 12, when he realized this, he went to the home of Mary, the mother of John Mark, where many were gathered for prayer. United sila. Mas magaan pala at madaling sagutin ng Panginoon ang isang dasal, ang isang panalangin, pag ang simbahan po ay isa sila sa kanilang layunin sa Panginoon. So when they go to the house of Mary, they prayed unitedly na mapakawalan si Pedro. And then, ang pangalawa po, praying for Peter's release, they prayed unceasingly. Ano sabi ng verse? But in chapter 12, verse 5, but while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Diba? They prayed. Talagang hindi sila naghinto nang hindi nila makita ang resulta. They prayed in unity and then they prayed unceasingly. They never stop. So nung si Pedro po ay nasa prisuhan pa, nabilanggo si Pedro, ang simbahan po ay talang tuloy-tuloy sila na nagdasal. At praying for Peter's release, they prayed specifically. Specific po ang prayer nila. Anong prayer nila? Sa verse 5 pa rin. But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. So specific na si Pedro talaga ang kanilang pinipray sa Panginoon. So they united. So when Peter was in prison, they prayed kay Pedro. At ang sunod po nito, praying for Peter's release, how the church united in prayer. Talagang hindi lang na kung sa Ilonggo pa daw palagpat bala, no? Do trial and error, pag pray natin baka mailigtas. Ang kanila hindi. So praying for Peter's release, they prayed victoriously. Ang sabi po ng ang sabi ng Acts chapter 12 verses 11 and 12, sabi po diyan, Peter finally came to senses. It's really true. And he said, the Lord has sent his angel and saved me from Herod and from what the Jewish leaders had planned to do to me. And in verse 12, so when he realized this, he went to the home of Mary because the believers gathered there to pray for him. The mother of John Mark, where many were gathered for prayer. See? Makita mo kung ano ang power sa isang prayer ng isang simbahan na united sa pagpray. At mayroon silang objective. May nakaplano talaga. Unitedly ang kanilang pagpray. And then ang sunod dyan, unceasingly, hindi sila huminto hanggang hindi pinakawalan si Pedro. And then very specific ang kanilang prayer na si Pedro. At nakita natin kung ano ang nangyari. Victoriously, sinagot ng Panginoon ang kanilang mga dasal. Okay. At pang tatlo po dito, tatlong example. Ang unang example, Jesus united with others. Di ba?
And then pangalawa, na example po about prayer in unity, the church united in prayer. And then ang pangtatlo po, church leaders in tandem. Mayroong motor in tandem, mayroon din dapat church leader in tandem. Pero ang mga church leader po dito, hindi sila po pumapatay, but to pray. So tingnan natin dito itong mga leaders kung sino po ang nagsama. Una, si John and then si Peter, o si Peter and John. Ang sabi ng Acts chapter 3 verse 1, Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. Yan. So maganda siguro no pag may time, pag oras ng ating prayer time, imbitahin natin ang iba nating kapatiran. Ay kapatid, meron palang live stream si Pastor alas 5 every Wednesday. Kasi minsan si Pastor pa nag-remind, di ba? Why not you? You as a believer. So, as a leader, as a believer, why not encourage others? Ay, meron pa ng devotion si Pastor alas 8 ng umaga, every day. Pakinggan natin po. Diba? Kung mayroong live stream, ang ganito-ganito, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Okay? So, not missing prayer. The prayer time about 3 in the afternoon in the temple. Peter is active leader and John a loving leader. Don't miss prayer meetings. Talagang pumupunta, sabay sila na pumupunta. Baka siguro sabihin na mauna lang kayo, susunod lang ako. No, hindi. Bilang mga leader ng simbahan po, sila mismo. Magsama-sama sila, naghintayan po sila para na magpunta sa simbahan to pray. Not only Peter and John, but also Paul and Silas. Yan. Tandem sila sa pag-pray. Hindi sila tandem para magpasaway. So, ano nangyari sa Acts chapter 16, verse 25? Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoner were listening. Wow. So habang nasa loob sila po ng bilangguan o ng prisuhan, si Pablo at saka si Silas, nag-pray sila together. And not only prayer, nagkanta pa sila. Nag-special number pa. Kung nila siguro sila nagkuha ng offering. At ano nangyari? Yung mga kasamahan nila ng mga priso ay nakinig sila. Okay? At we all know ano nangyari po sa istorya dyan, di ba? Ang Philippian jailer, so when they were in Philippi, they were put to jail, si Paul and Silas. But habang nasa loob sila, they prayed and sang. Walang social distancing din doon. And to God, at midnight, they also pray. Walang curfew. Ano nangyari? So praying may be for the inmates, sa mga kasama niya ng mga priso, the warden and the salvation. So ang mga kasamahan niya, the inmates and the warden, heard about those prayer. So what a testimony, di ba? Kasi minsan pag nasa labas tayo, nahiya tayong mag-pray. Pag sa restaurant tayo, kain lang kaagad, di pa nga tayo nag-pray. Di ba? So, the prayer of Apostle Paul and Silas inside the jail saved what? The result was the conversion of the warden, and not only the warden, but also his family. O kung basahin mo itong the book of Acts, chapter 16. At marami pa po. Okay? So, diyan natin makita that ang unity ng prayer. Bakit God wants us to pray in unity? So, united prayer moves God's powerful hands. Okay? Ang pag-isa po sa pagdasal, okay,
it moves the powerful hands of God. And not only that, it follow the examples of early believers. So ang tanong po sa atin sa hapong ito, do we pray? Do we attend prayer meeting? Ito na ngayon, di ba? Live stream na lang tayo kasi hindi tayo makapunta sa church. Makinig ka lang. Imbitahin mo naman yung ibang member ng family na makinig ng salita ng Diyos, saka magdasal bilang isang family. Isang simbahan. So, family in unity, Christ give an example when He asked the 3 disciples to go with Him to pray. Meron akong kaibigan na every time na mag-chat kami, magtawag siya. Ang dulo noon, sabi niya, Pastor, mag-pray muna tayo. Oh, grabe, no? Kung parang ikaw ang pastor, parang nahiya ka kasi yung isang tao, hindi nga ito pastor, pero siya ang nagsabi, Pastor, mag-pray muna tayo bago tayo matapos. Di ba? And then pang tatlo po, the church united in prayer. And then number 3, the church leaders united also in prayer. Sana po sa hapong ito, makita po natin ang kaimportante ng mga dasal. Ang kaimportante po ng prayer time. Kaya nga, talagang nag-decide ako na mayroon tayong prayer time sa Wednesday sa hapon ng alas 5. No? Alas 5 ng hapon. So, iba naman yung devotion natin sa umaga, every 8 o'clock. Iba din po yung ang ating prayer time. So, praying na sana may mga bagay po tayong na nakuha dito to strengthen our prayer life. So, may mga prayer request ba kayo? Ano ba pagprayan natin? So, dito mayroon akong mga listahan dito, no? Pag-pray po natin ang mga prayer list ko dito, ang anak po ni si Justin Habaro, 13 years old na boy, na anak nila ni Sister Christy doon po sa Baknotan. Pray din po natin si Brother Tutong Dilcano, sa Siman, si Sharon Gabion na nasa US. May mga sakit po si Pastor Rotarte doon po sa Baguio, at si Pastor Saogen, no? Itong mga may mga pastor na may mga sakit. Si Brother Bibot, ano to ba, nasa hospital po, hindi ko po alam kung bakit ano siya na, nakita ko sa post niya kanina sa Facebook na first time na maoperahan daw siya. No? I don't know kung ano yung operation na yon. Ang aking pong sister-in-law, si Ate Beatrice sa Balakdaw, doon po sa Gumatdang, pag-pray din po natin. Ang wife ni Brother Jonathan Coronel, si Estela, palagi ko po ito yung piniprihan na mayroong problema po ang kaniyang mata. At ang kaibigan ko rin po, si Brother Victor C. At ang kanyang wife, si Brother Victor, may nag-prepare din po siya sa kanyang operation. At nag-pray din po natin ang kanilang negosyo din doon sa Maynila. And then, si Barney Paul Hiroy, na I don't know ano na ang result nito, pero natamaan po siya ng COVID doon. Anak ito ni Pastor and Mrs. Zero doon po sa Cebu. And then anak ni Pastor Mandagit doon po sa Antique naman, no? And then si Pastor Tamsi, na salamat na unti-unti bumabalik pong lakas. Si Pastor Kirby, Abilia, yung pastor po sa Turil, may ano po ang kaniyang may kidney stone po siya. Ang anak naman ni Pastor Bulinas doon po sa Negros, si Nehom, nasa Maynila karon, na uso na tamaan niya ng COVID. At ang aking pong ninong, si Maninoy, si Ninong Felix Oxinia, Engineer Oxinia, saka si Maninay Luz, nasa Calaca, Batangas naman po sila. So, yan po pag-pray natin. At mga simbahan din po, pag-pray po natin ang work sa Inawayan, no, doon ang outreach po ng Calvary Baptist Church sa Turil. Ang kanilang pastor, sila si Pastor Ronolo,
we've been praying sa construction ng ilang parsonage. So pag-pray po natin 'yan, no, ang mga ano na. At sino ba ang pag-pray natin, no? Let us pray for our government. Pray po natin 'yan. Ating mga frontliners. Pray po natin ang ating member ng Northside Baptist Church, ang bawat pamilya. Ang ating pong pray po natin ang ating financial sa church. Talagang sana the Lord will going to touch our hearts, no? At kung paano natin mapadala po ang ating tithes, ang ating pong love offering para sa simbahan po. So alam ko po bawat isa sa atin naghihirap, but you know what, the Bible is very still clear na the Lord always bless those who are know how to share and to give the blessing para sa Panginoon. Okay? So yun pong ating mga prayer request. At salamat sa kay Pastor Dadapar dyan po sa Santo Tomas, Davao del Norte, si Sister Aurora Kuya dyan po sa Benguet, si Pastor Samaka dyan po sa Faith Fundamental Baptist Church sa Panabo City. And then to my wife and to family Matuti naman, no? Thank you nga si Jem nandyan. At sa kay Brother Lorito Colita, member ng Amazing Faith Baptist Church dun po sa Paranaque. Okay? So magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, mag-pray na po tayo. Kung wala na tayong ibang mag-pray po tayo. At siguro habang nagpe-pray tayo, magpatugtog siguro tayo ng isang itong mga awitin natin, no? Para maano natin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito na binigyan mo kami ng isang pag-intindi at saka dapat gawin para maging epektibo po ang aming prayer. So you teach us to be united sa prayer namin. Kasi nga si Jesus Christ po ay he look for someone na samahan siya sa pag-pray. At ang mga kapatiran din doon in the Old Testament, I mean in the first church, no, doon sa Antioch, they're united sa pag-pray, especially nung dinakip at saka nabilanggo po si Pedro. At ang mga Christian po doon sa bahay ni Mary, they pray together, at ang mga leaders din po. So Lord, ibigay mo ito sa amin na isang love sa pag-pray. Lord, yung mga prayer request namin, yung mga na-mention namin na pangalan, Lord, bisitahin mo sila, especially si Bibot na nasa hospital ngayon. Then si Ma'am Rhoda Amores din po doon sa Cagayan, hoping po na nakalabas na po siya. At si Ate Beatrice sa Balakdaw, pinipray ko rin po. Pastor Saogen, Pastor Notarte, sila po ni Pastor Tamse, piniprayan ko po. At ang mga business ng mga anak mo, Panginoon, palaguin mo. At ang amin din pong desire na makatulong kami ng mga negosyo po ng mga anak mo na sana they have the heart to be, have generous heart to share, Panginoon. Aming pong gobyerno, amin din pong piniprihan, ang aming local government, piniprihan din po namin. Ingatan mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na sumunod. Salamat sa hapong ito na makapag palapit kami sa iyo sa isang layunin na ang aming pong prayer sagutin mo, Panginoon. So thank you, Lord, for the blessing, especially sa akin personally, for salamat sa kanila ni Brother Boy Escobarte sa wife niya na nag-share po ng isang wireless na microphone for the ministry, Panginoon. So thank you so much, Lord, for them. Ang kanilang business, ang Cafe Leo, kahit po na dahan-dahan lang kasi because of the situation, because of the pandemic, I pray, Lord, na marami pa rin mga customer that they just opened last week. Lord, be with them. At salamat, Panginoon, sa kanilang buhay din. At praying also, Lord, for Tutong Dilcano, wherever he is now, si Sharon Gabion. Oh Lord, be praying for her. Sila ni Maninoy, saka si Maninay Felix Oxinia, doon po sa Calaca, Batangas. Lord, ingatan mo sila.
ng kanila din po negosyo. Sila ni Victor C. saka si Myra Joy. Lord, I pray for Brother Victor sa kanyang health din, Panginoon, ng kanilang business. Pasok sa kay Baro family, si Ralph saka si Vanessa and the kids, ang online na business ni Vanessa. Palaguin mo rin ito, Panginoon. At mga kamag-anak namin, mga malapit namin sa puso, Panginoon, mga pastors and their family, O Lord, bisitahan mo sila. So Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord, for your blessing, and thank you, Lord, for the love you showed to us. So we commit to you everything, Lord, and thank you for the gift of salvation, and thank you, Lord, for forgiveness of sin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so salamat po sa hapong ito na makapag-pray po tayo, no? At salamat na praying na alam ko po na ang ating prayer ay makarating po sa trono, sa grasya ng Panginoon. At hintayin lang po natin. Nabigyan po tayo ng patient na itong mga bagay na nangyayari sa atin, especially sa ating mga finances. I know that God will supply. Okay? So magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa Davao City. God loves you. God loves you. Thank you.